Actually, malinis pa yung build niya. Siyang latch dito para madali nating makuha. Kita niyo pa. Ito yung Lost Babe Centaurus. Oof! Yo, good morning guys, and ito po muna si Daddy Vin. May papakita ko sa inyong babe. Ito yung Boro devices na tinatawag natin, o Boro device. Ito yung Lost Babe Centaurus. Isa ito sa mga sa mga gustong-gusto ng mga vapor ngayon. Kita nyo ba? Ito ngayon na i-build natin. Naka-rebuildable ito. Ito. Gamit niya yung rebuildable. Papakita ko sa inyo kung paano ito i-rebuild. Simple lang naman siya. So sa mga nagkaka-interest sa inyo, magandang klase ito. Isa ito sa mga Boro devices na talagang quality. No? So, ganito lang naman kasimple siya. Ito yung battery niya. Removable din naman yan. Tanggalin natin tong cover. Ganyan lang naman siya. Tatanggal lang siya ganyan. Actually, naka-ready na yung mga pang-build pala natin. Ito yung alien coil ng Alab. Alab ang ginagamit ko, Gold Edition. Tapos ito yung naka-ready na cotton para sa kanya. And yung gagamitin nating gauge, makikita nyo mamaya kung saan tayo pupunta. No? Actually, nandito siya sa area na to. Hindi siya doon sa normal na gauge ng coil jig natin. So, para matanggal natin ito, check natin. Ito nga pala yung power button, dimension ko lang. Ito yung power button, meron din siyang display. Pwede mong i-access ito eh. Pakita ko sa inyo. Ayan. Kita nyo ba? Pwede mong baguhin yung mga wattage. Punasan ko muna. Pwede nating baguhin yung mga wattage. Ayan. Simple lang siya. Pwede mong tanggalin yung battery sa area na to. And maganda yung pagkakagawa sa kanya. Solid. Metal to. Metal itong pinakang base nya, pero plastic yata yung interior. Okay, so balik natin to. Ganda siya. Magnetic lang naman lahat yan. So para matanggal natin itong cartridge na dito, pipihitin natin ang counterclockwise. Itong trip tip. Kasi may screw dyan guys. Ito yung nagtutulak sa kanya para mag-seal at mag-stay siya dito sa position na to. Para idiin yung itong mga pogo connector na to. Makikita nyo mamaya. So ito yung part kung saan meron siyang latch dito para madali nating makuha. Kita nyo pa. Ayan. So ito yung mga pins, yung mga pogo connectors na yan. And ito yung mga connections niya. So wala tayong dapat galawin dyan. Kita nyo ba? Wala tayong dapat galawin dyan. So ibaba muna natin ito. Punasan ko lang saglit. May konting pasa dito sa gilid. Okay. Okay. And ang gagawin lang natin dito, set aside muna natin yung directive. So ang gagawin muna natin dito, hihilahin natin ito. And may expose lang agad yung dapat nating i-build. So tanggalin na natin tong dalawang tornilyo. Negative screw lang naman to. Actually malinis pa yung build niya. Pero gusto na niya ipa-build. So ganyan lang siya. Tanggalin natin. Tapos linisan din natin to. Yung part na to pwede rin natin linisan. Pero malinis pa rin naman siya. Pero mas maganda kung malinisan din natin yun. Tatanggal din nga pala to guys. Kung gusto niyo pwedeng tanggalin to. Nahihila lang siya. Ayan. Kung gusto niyo malinisan hanggang sa pinakaloob, pwede niyo ring punasan yan. Para matanggal yung mga excess na juice. Ayan. Pwede rin natin kunin yung mga natitirang juice doon. Pwede na. Then, check natin to. Pwede tayong mag-build ng alien coil na 28 dito. Gagamitin natin at least 4 loops. 1, 2.5. No? Kasi pag nag 3.0 ka, medyo posibleng alanganin dito sa part na to. Baka sumayad. Although tingin ko kaya naman, pero susundin na lang natin kung ano yung ginagamit na dati. Yan. Ganyan lang. And maraming salamat pa rin nga para sa mga sumusuporta sa ating channel.
Actually, ito ay 4 loops na to. So, kung titingnan natin yung original build niya o yung dating build, pareho. Diba? So, 4 loops yung ginamit nila. No? Pwede pa tayong magdagdag ng isa kung gusto natin, pero I think pwede naman para mas mausap. Pero ito yung ginamit niya. Subukan naman natin ng 5 para mas sakto-sakto siya dito sa ayan, yung pinaka mga connections ko. So try natin. Magtitira kayo ng ano, yan, ganyan kahaba para madali nating maisaksak. And puputulin na lang natin yung sobra. Yan. Puputulin na lang natin yung sobra. Then, isang mapapansin nyo dito, ganito siya. Kita nyo ba? Meron dito dalawang opening na pwede nating pagpasukan na itong foil. So, unahin mo muna siya sa kabilang side. Then, sa kabila. And mapapansin nyo, lalabas na yung ating yung mga dulo ng coil dyan. Actually, yung pagkakaputol ko pala, kita nyo, sakto lang. Sakto lang yung pagkakaputol natin. So, ang pinaka-the best dyan is itapat nyo sa butas. Itong hole na to, kita nyo yan. May hole dyan eh. So, yan yung nandyan yung jets of air. Ibig sabihin, may malakas na hangin na pumapasok dito, lalabas dito. So, dapat mabubugahan niya yung pinakang coil natin. Tapos, saka natin higpitan. Yan, kumapit na siya. Kumapit na siya. Tapos saka natin i-arrange itong coil natin. Alright. Make sure na pantay yan. Hindi siya masyadong nakadikit dito sa mismong bakal na to kasi magkakaroon naman siya ng spark or magkakaroon ng imbalance. So, ibig sabihin, pag nangyari yan, makakalasa kayo ng sunog. So, yes. Ayan. Kumapit na. Okay. Pwede na natin i-recoton to. Arrange ko lang konti. Pero hindi ko muna pala magre-recoton. Usually, pinaprime natin to. Okay. So, ipaprime na natin. Okay naman. So, paano nga pala natin may ipaprime ito? Prime natin siya guys. Ganito ang ginagawa. Tatanggalin natin itong ano natin. Ayan, ayun. Nagpa-prime na siya. Kita nyo ba? Ayan o. Ayan, kita nyo. Okay na to. Prime na siya. Yun nga lang, hindi natin na-diinan. Pero, okay na kahit hindi natin na-press. At least na-prime natin siya. Para solid na yung flow ng current. Tayong cotton dito. So, ganyan. Then, spread natin ng konti. Pwede rin bawasan ng konti para hindi masyado makapal. Spread natin ng konti. I think bawasan ko to. Yan, tanggalin natin yun. Kung mapansin nyo, halos transparent na siya. Pag tinignan nyo sa liwanag yan, halos transparent. So, saka natin siya full. Yung kita nyo. Manipis na. Yan. Pwede nyo pa rin siyang bawasan kung gusto na. Yan. Bawasan pa natin ng konti. Yan. Saka natin insert yung cotton. Okay, itong type to. So, ibig sabihin, dito natin i-insert sa area na to. Diyan siya umihigop ng juice guys. Kaya na natin. Yan, dito siya umihigop. So, dapat, pag pinutulan natin ng cotton, may insert natin ng maayos dito. Yan. Ngayon, pwede na rin. I-insert na natin. Pag i-insert naman, ganito. Ayos natin yung position ng camera. Hindi nyo kailangan siksikin ng todo yan para mas ma-flavor. Make sure lang na occupied itong area na to. Natatakpan talaga siya. Yung pinakambutas. Hindi nyo kailangan siksikin kasi pag siniksik nyo naman, hindi naman nagpo-flow yung juice. Higing sa gabal ito, yung cotton. So, dandahan nyo na lang ibalik.
Yan. Lumalabas talaga eh. Okay lang naman yan. Okay lang yan. Hindi yan makaka-apekto. Yan. Lumalabas siya. So, saka natin ibalik itong cover niya. Itong tank. Ito yung pinakang-tank niya eh. Diba? Yes, sir. Ang isang problema dito, pag naglalagay kayo ng juice na nakalabas siya dito sa boro device nyo, pag biglang natanggal ito, maglilik si juice. So, ingat na lang. Yan, kita nyo. Para makita nyo na hinihigop niya to. So, ingat dito. And siguradong hihigop na rin sa loob maya-maya. Malapot yung juice ninyo, mga 50-50, mas mabilis papasok. Then, teka, baliktad yata yung lagay ko. Patay tayo dyan. Oo, baliktad. Baliktad siya. So, paano gagawin natin dito? Ay, nalagyan na natin ng juice. So, I think, pwedeng ganyan. Hindi ko napansin yan, ha? Baliktad lagay natin. So, pwedeng ganyan. Tatakpan natin to. Kita nyo ba? Takpan nyo to para di mag-leak yung juice sa oras na binunot natin siya. Tapos hilahin natin to. Yan. Although hindi naman siya mag-leak, kaso pwede pa rin mag-leak, no? Tapos saka natin baliktarin. Papasok pa rin naman yun. May chance kasi baka mamaya mag-leak dito. Halimbawa, tinanggal nyo, sumama to. Dahil masikip yung cotton. Pwedeng sumama to, matapon si juice, no? Yan, okay. Nasa tamang position na. Okay. Kasi dapat itong air inlet na itong butas na to katapat ng latch. Nasa labas siya. Ayan. Ready na to. Ikabit na natin. Kasi pag baliktad guys, pag mali yung ano nyo, hindi siya kakabit dito. Nakalutang lang eh. So baka mabasag yung cartridge ninyo pag mali. Okay, pag baliktad hindi pwede. No, hindi siya maglalak dito. Delikado, baka mabasag si cartridge. So make sure na tama yung positioning. So laging ganyan. Then saka nyo ipalit. Ayan. May mga positioning talaga siya. Then saka nyo i-lock. Clockwise na to pag ilalak nyo. Okay. Then pwede nyo na siyang gamitin. Try nating i-fire. Ilalak lang natin to. So, ilock natin to. Then, next itong pinaka-unlock nito. Ito katapat din siya nito. Kita nyo. Magkakatapat yung mga butas. Centaurus. Maganda tong mod natin. Ayan, papayar na siya. 16 watts lang naman yung nilagay ko. Lagay natin sa 40. Hanggang sagad nito ay tingnan natin sagad niya. Parang mahina lang no? Pero totoo malakas tong unit na to. Up to 100 watts yata ito. 80 watts. Ayan, 80 watts. Malakas to. Andun lang tayo sa kalahati. Ayan, 40 lang. 40 lang pwede na. Centaurus. Okay. Maganda siya. Testing natin. Oh. Okay, sapat na yan. Okay, so maraming salamat sa panonood guys. Yan. Sana nagustuhan niyo itong video na to. Bye-bye. Oof!